Sasampahan na ng reklamo ang ilang tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kaugnay sa nahulikam na pananakit sa mga preso ng Makati City Jail. Dumipensa rin ng BJMP sa pagkasawi ng isang preso. Balitang hatid ni Rafi Tima. Ito ang mga eksenang nakuna ng GMA News ilang oras matapos humupang kaguluhan sa isinagawang noise barrage sa Makati City Jail noong nakaraang linggo. Bagaman nakaposas at nakaupo na sa semento ang mga inmate, nakatikim pa rin sila ng mga sundot at palo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa inasal ng kanilang mga tauhan, siyam sa kanila ay sasampahan ng kaso ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Hingan pa rin natin sila ng kanilang panig pero malinaw po base sa pahayag ng ating mga inmates at ng mga kuha during that morning, meron po talagang nakita na probable cause. Restricted to barracks at suspendido ngayon sa kanilang mga posisyon ang siyam na BJMP personnel habang kinukumpleto ng BJMP ang kanilang investigasyon. Sa ngayon, wala pa raw sila nakikitang pananagutan ng warden ng Makati City Jail na si Jail Superintendent Esmeralda Azucena dahil sa nangyaring kaguluhan na sinimulan umano ng mga inmate. Muli namang dumipensa ang BJMP sa pagkamatay ng inmate na si Arnold Marabe matapos ang kaguluhan. Bukod sa sakit na tuberculosis, may hika rin daw ang naturang inmate. Posible umanong napalo ito ng mga kapwa inmate habang inilalabas ng mga jail personnel sa kasagsagan ng kaguluhan, kaya ito nagkapasa. Maski po yung mga personnel namin, na makikita nyo rin po, may mga tama sila mula sa palo ng mga inmate at pagbabato ng mga inmate. So, yung pong palo na po, yung pong kanyang pasa, pwede pong nakuha niya nung ine-extract po sila. Dahil ang visibility din po sa loob ng mga selda noon ay madilim. Ang 11 nanguna sa noise barrage nananatili sa BJMP facility sa Bikutan kung saan sila inilipat matapos ang kaguluhan. Pansamantala lang naman po sila doon. Pero kung mapapayagan naman na ng korte ang pananatili nila doon kasi magkakandak pa ng hearing ng korte diyan magpa-file pa ng motion ng kanilang mga abogado. So doon po nating malalaman kung hanggang saan po or hanggang kailan sila magtatagal doon. Posible umano silang managot dahil sa mga sinira nilang bunk beds, mga CCTV camera at mga computer na ginagamit sa alternative learning system sa kulungan. Rafi Tima, GMA News.